Sa Diyos, sa panalangin sandali. Ikaw ang aming patnubay, Banal na Espiritu Santo. You are the lifeblood of the church. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makita ang aming Panginoon sa Kristo bilang ulo at bilang kabahagi ng katawan ng aming Panginoon. Narito kami to enjoy His authority, to enjoy His Lordship in our lives, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, Banal na Espiritu, sa araw na ito to really guide us through the truth. The truth will set us free at tulungan niyo kaming magkaroon ng kaariwan sa inyong mga salita. This is our living bread, Panginoon, sa aming buhay. Upang ang aming nourishment na kailangan sa aming kaluluwa ay patuloy na magbigay ng sigla sa aming tinatawag na pagkakatawag. Be with us, O God, sa umaga nito. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Mga minamahal, tayo po ay magbubukas ako ng series patungkol sa election, election o predestination. Hindi po ito yung election ng mga leader na magaling sa flood control na walang ginawa. Alam niyo po, sasabihin ko ang aking heart patungkol sa ating gobyerno ngayon. I am not inspired by the Congress, by the Senate. Hindi ako, puro away yan, hindi ako na-inspired. Para sa akin, nagkakaroon ako ng pakiramdam ko, dishonor ang binibigay sa bansa, disgrace ang binibigay sa bansa. Kaya na, kahit naka-online, sasabihin ko yan bilang pastor. Kaya ako, gusto kong sabihin sa inyo, magkaroon tayo ng pag-asa, ng gusto sa ating Panginoon sa Kristo. Tumingin tayo ng gusto sa Kanya. Huwag tayong talagang umiwas ng pagtingin sa ating Panginoon. He is our hope. He will never disappoint us. He will never fail us. His love never fails. Ang gobyerno talaga, even in US, sabi nga, ang recession nila ay coming soon. Mas maganda pang araw ang ating bansa kahit maraming korupsyon dahil we eat in sa maraming restaurant, pinapakain natin na ekonomiya ng bansa. Talagang po kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng pagpapaikot ng pera. Pero sa mga first world country ngayon, patungo sa recession. Natutupad ang Matthew 24, ang 2 Timothy chapter 3, that people are becoming greedy. Ang mga tao ay nagiging selfish. Ang Diyos ng maraming mga anak ng kontraktor ngayon, mga kontraktor ay pera. Sana ang Diyos natin ay magpatuloy ang Panginoon sa Kristo. Amen po ba doon? Amen. Maraming naman. Panalangin nyo na lang ng gusto ng inyong mga bansa. Kumikabigo ang kayong nakikita. All things will work together for the believers, for the elected, for the predestined. Wala akong malulugi sa ating mga anak ng Diyos. Ang predestination po ay sisimulan po ngayong katapusan ng August kasi nasa occupation pa rin tayo at buong September. Medyo ito po ay magandang talakayin ng isang iglesia. It's a hard theology for other Christian religion, but for St. Augustine, for John Calvin, for the Reformers, for John MacArthur, for us is Sproul, for us in this circle, this is very biblical at nakasulat lang lahat ng ito. Kaya dapat itong maging comfort natin, maging strength natin, at hindi dapat katakutan ang mga ganitong doktrina. Amen po ba? Medyo maobserbahan niyo si Elder Monyo, ina-assign ko sa prayer meeting, magugulat kayo, full doctrine yung ina-assign ko sa kanya. At yung mga few weeks na darating, mga doctrine ang ituturo ko sa inyo. So much for marami ng nakikita niyo mga paksa na expository din naman, pero ngayon magdadoctor na lang muna for a long time para makita niyo how solid our the Word of God. Which is, in practical life, matututo tayo sa pagtama ang doctrine, tama ang pamumuhay. As I said, ang proponent nito, predestination is St. Augustine. I really love him. At maraming mga tao gusto rin siya. Kaya kung gusto niyo mag-research, magmahal sa pananampalataya, yung kanyang mga writings ay kunin niyo din at basahin. Sapagkat lahat ng mga sa panahon natin ngayon na mga great preachers and theologian ay kumukuha sa kanya ng maraming tinatawag na
inspirasyon din naman. Ang God's predestination ay, sabi nga nung binabasa ko, ay very comprehensive. Ito daw po ay exhaustive, sabi nga. Sapagkat ito yung kapangyarihan ng Diyos na nag-i-extend sa plano ng redemption. Mga minamahal. Napakaganda. Ang God's decree at predestination ay isa lang kabulugan. Pastor, medyo malalim na din namin naintindihan yan. Yung pagpili ng Diyos, ibig sabihin ng destination, ibig sabihin lang ng salitang yung nauna na sa destination mo ay ang Diyos para piliin ka. Yung patutunguhan mo ay pinili na ng Diyos. Maraming di makatanggap nito sapagkat sabi nila, paano na yung free will namin? If you study the Word of God in the Old Testament, actually, the theocratic government, theocratic. Pag sinabing tayo, di ba, may Republican, Democratic. Ano tayo sa Pilipinas? Democratic. Oo, Democratic tayo. Sa Bible ay theocratic. Pag sinabing theocratic, God alone will be the source of our will. We will live in the will of God. In a basic layman's translation, sa Word of God lang tayo mabubuhay, not in our will. Maintindihan ninyo na si Jesus Christ, ang pagkain niya ay ang will ni God. Ang pagkain ko ay ang kalooban ng Ama. Kung ang ating Panginoon Kristo ang pagkain ni kalooban ng Ama, our free will is Bible-based every time. Kaya kung ikaw ay isang tao ngayon na namumuhay, at sabi mo free will, at yung Bible, isang tabi ko muna, doon pa lang meron ka ng problema. People are really listening. Kaya kung magbabasa ka ng Bible, simula Genesis hanggang Revelation, at yun ang susundin mo, yun ang weak na maganda. Doon pa ba, ang sangayon ba kayo sa sinabi ko yan? May mga tao na ayaw ng will ni God. Gusto nila maging bakla, gusto nila maging LGBT, gusto nila mamuhay sa kadiliman. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 3, in the last days, magiging selfish ang tao and they will rebel against the will of the Father. Naging Kristiyano ka ngayon, naging born again ka, hindi dahil lang sa kalooban mo, kundi simula ngayon, mabubuhay ka sa kalooban ng Diyos. Kaya pag habang humihinga ka ngayon, kung maintindihan mo ang ibig sabihin ng born again, it's living not on your will, but on the will of God. Mabigat na salita yun, pero kung mahal mo ang Diyos, at tunay ka namang pinili ng Diyos, magiging magaan sa iyo. Pero pag hindi mo mahal ng Diyos, nagre-rebelde ka, mahirap yun sa iyo. So, makikita rito yung sa huling araw, sa bunga makikilala, na tayo po ay actually enslaved with the will of the Lord. Kaya nga pag sinabi ni Apostle Paul, I am a slave of Christ. I am a slave of His will. Ako'y alipin ni Kristo. Napakalalim na salita yan. Ibig sabihin, kailanman di na masusunod ang gusto mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailanman di masusunod ang gusto mo. Ngayon, kung di ka agree sa sinabi ko ngayon, pwede ka na lumabas. Kasi that's the church. Sabi ng Panginoon, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Eh, sabi ko, maganda siya. Dito pa lang, patay ka na. Magkakaroon na ng problema sa iyong buhay pagdating ng panahon. Pagka sinunod mo talaga ang simpleng ilustrasyon dito. Pastor, bumanat ka kagad. Diba marami kasing gano'n. So ang free will po kasi natin ay tainted. Pag sinabing tainted naman siya because of sin. Yan. Ang free will natin dahil tainted at corrupted, every time we choose evil. Nakita niyo yung mga walang kasiyahang mga anak ng kontraktor. Na talagang ang tatay ko, ang ATM ko, sabi nila, di ba magsalita sila, hindi naubos ang pera namin, tatay ko, ATM ko. Nakikita mo yung mga mamahaling mga binibili, mga travel nila, mga gamit na, ang mga watches nila, 2.5 million, 5 million. Pero hindi sila nagiging masaya. Talagang because they are bondage of sin. Yan po ang mundong ito. Hindi sila napapasaya ng simpleng bagay.
Even to do good ay may inability ang free will natin basta under the slavery of sin. Kahit mabuti ang ginagawa, kaya nga pala sinabi na Isaiah, even your goodness ay i-check natin sapagkat ito ay maruming basahan sa Diyos. If it is, kung ang motive nito ay para sa pansarili at hindi sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, as I said, sovereignty extends to the plan of redemption. Predestination. It is God's decision to elect. Hindi mo siya pwedeng questionin bakit siya nanghimili at hindi ako makapili. Ang tanong ko sa iyo, sinong gumawa sa iyo? Sagot, sino gumawa po sa inyo? Paano mo kayo questionin ang gumawa sa iyo at nagbigay sa iyo ng buhay? May tanong ako sa inyong pangalawa, nababasa niyo ba ang mangyayari mamayang hapon? Ang Diyos pa, nababasa niya mangyayari mamayang hapon. Talagang siya ang pipili kasi omnipotent. Yung magaganap at pagdating ng kanyang anak sa ating panahon ay alam niya. Kaya nga we put all our lives and trust to that sovereign God. Kaya nga pag inagaw mo yung kailangan ako masunod, tapos hindi ka nananangan sa Diyos at sa sarili mong karunungan ka nananangan, kaka-problema na yung iyong theology doon. May desisyon ng Diyos na pumili at alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi yun matanggap, sabihin ko sa inyo, the other side. The other side of the school of theology is the Armenian side. Ang Calvinism, yung mga reform, dito kumikilos yung buong finality ng ating tinatawag na pananampalataya under the sovereignty of God. Pastor, what is sovereignty of God? Ganap ang pagiging makapangyarihan ng Diyos, nakakaalam ng Diyos, at nabubuod ng Diyos at alam niya ang lahat na magaganap. Ang Arminianism, kailangan may parte siyang ibibigay sa Diyos. Meron siyang contribution para sa Diyos. So, Arminianism, makikita ng Roman Catholicism, to do good works. Ang sa Seventh-day Adventists, to do good works. Mormonism, the other religion, even in our circle. Pag minention ko sa inyo, maraming Arminianism. Wesleyan, Methodist, the Pentecostal side, that they need to practice their faith because their faith is powerful. But for us, God is the powerful. At gift niya yung faith para tayo mamuhay sa kanyang kalooban. Ang hirap i-reconcile ng dalawa na yun. Kaya nga dito, iiral na dito yung tinatawag na paglalaan mo ng Soli Deo Gloria, for the glory of God, Soli Deo Gracia, by grace alone, sola fide, by faith alone, sola gracia, by grace alone, and sola scriptura. The authority and the final authority is the will of the Word of God alone. Just imagine mo 66 books pero meron ka pang gustong gawin. Sinulat sa atin ng Diyos ang kanyang love notes from Genesis to Exodus para maging maayos ang ating buhay. Pero dahil sa ating mga kasalanan, gusto mong hindi tumalima. Ano ang kabaligtaran ng tumalima? Tumalima, yung sabihin, you are following. Ano yung kabaligtaran ng tumalima? Tumalikod, sumuway. Dahil meron tayong gusto. Alam niyo, pagpe-pray niyo sa araw-araw, yung gusto niyo. Pagka may gusto ka, at hindi ayon sa salita ng Diyos, patay ka. Kaya if we pray in the will of God. Sipin mo, ang budget mo, sapat-sapat lang sa bahay. Ang taas ng pangarap mo, Lord, bigyan niyo po akong Ferrari. Wala sa lugar para, si Pastor, ba mananalangin, Lord, give me a Range Rover tomorrow. Masaya na ako ng Toyota Wigo. Di ba? Yun ang ibig sabihin, minsan di kasi natin alam ang ating mga hinihingi, pero ang Banal na Espiritu, tinuturuan tayo, sabi sa Romans chapter 8. Kaya ang doctrine ng predestination, ang lawak ng kanyang sakop hanggang sa buhay mo. The Holy Spirit is teaching you how to pray and ask for the prayer.
Walang sama to dream big. Pero minsan, are you praying under the will of God? Mas magaling ka pa ba kaysa sa Diyos sa pagpili ng buhay-buhay? Mas magaling ka pa ba kaysa sa Diyos sa pagpili ng trabaho, mapapangasawa? Sagutin niyo nga ako. Kung may mas magaling dito papauwiin ko na Di ba? Baka mas magaling ka na. Pastor, talagang iba ho ang ilong ng mapapangasawa. Espanyol pero ang sinasama si Sapatos tatay niya Pero gusto mo pa rin, di ba? Yung maraming kabataan kasi ganun. At hihilutin yun, madadala naman sa church. Baka makakilala sa Diyos. Sabi mo lang yun. Why not in the very start ay pinagdadasal mo na. Napakadaming kwento nito pero tutuloy-tuloy natin. The meaning of predestination is the sovereign choice of God made in eternity past. Wala pang mundo, wala pang mga puno, wala pang mga dagat. Alam ng Diyos na isang araw, papanganak si Ariel Cruz. At 1989, ay si Kristo ay papasok sa aking puso. Alam ng Panginoon yan. 1989, June 12, ang aking spiritual birthday sa inyong hindi nakakalam. June 12 ay independence ay yung panahon na nanalangin ako sa harap ng isang missionary that Christ is my Lord. At yun na, the story of my life begins. Ang Panginoon po ay nagseset ng kanyang pag-ibig to certain people and individuals. Nung magkaanak si Adan at si Eva, at ang kanyang naging anak ay si Cain at si Abel, halatang halata na kitang-kita natin kung sino yung pinili ng Diyos. Sino pinili ng Diyos kay Cain at kay Abel? Si Abel. Hindi tinanggap ng Diyos yung offer ni Cain. Sa 12 anak ni Jacob, sino ang pinili ng Diyos dito na maging covenant seed? Judah. Yan si Judah. Makikita natin. Pero hindi naman nangahulugan diligtas yung pa. Ibig sabihin may pinipili ang Diyos sa may magdadala. Sa mga nations, Persian, Amorites, Jebusite, Babylonia, napakarami na pipiliin. Sino yung nasyon ang pinili niya? Sa 2 anak ni Isaac, sino ang pinili niya? Ito pala makikita nyo na mayroong very biblical na namimili ang Diyos. Si Esau ang pinagmula ng napakaraming problema natin ngayon. At sa anak pa lang ni Abraham, doon pa lang nagka-problema na tayo. Sino yung naging anak ni Abraham? Si Ismael at si Isaac. Sino pinagmulan ng kaguluhan ngayon ng mga middle countries? Ismael. Doon pa lang sa umpisa ay meron nang inilalatag sa atin na very clear that God is setting His love to the certain people and individuals. Romans, binanggit, I hate Esau and I love Jacob. Napakadaling intindihin nung I hate Esau, madaling intindihin yun Pero imaginein mo that I love Jacob. Yun ang mahirap intindihin. Tayo lahat ay makasalanan, pero kayo predestined, minahal kayo ng Diyos. Walang naimit, sila nilang yata nakikinig sa akin. Lahat tayo makasalanan, pero minahal ka ng Diyos. Amen ba doon? Amen! Balikan mo yung buhay mo, gaano kagulo yung buhay mo yan. Gaano ka-complicated ang sin, akala mo lang ang sin ay napakasimpleng bagay. Yung tinatalakay sa atin, Ate Adeline nyo kanina, yung baho, parang sinimplify nyo yung baho lang. Kung may baho, may putok. Ayun, kung may aroma natin maging si Kristo, ano yung mga baho? May araw. Ano yung mga baho ng mga anak natin? May banel. Alam niyo yung banel? Kulay. Mga itim na mga libag, banel. May asim. Simple lang yun Pero yung sinasabi nito, bulo ka. Pero nung puntahan ka ni Kristo, you are stinking. Bumako ka dahil kay Kristo. Yun yung point na how God decided to love a person like us. Doon pa lang kung kasama ka na dito sa presence, mag-worship ka. Ibibigay mo talaga ang buong buhay mo. How wretched I am, but the Lord loves me. The narrow road, ikaw ang isang papasok sa makipot na daan, kasama ka doon.
Napakadaming mapapahamak. First world country, makikita nyo, mukhang salapi. Di ba, makikita natin ang okay na patayin ng bata sa sinapupunan. How corrupt ba ang kasalanan na naiintindihan natin? Di ba, pagising nyo na sa umaga, hindi naman Bible lang hawakan ng mga tao, di notification ng Bible. Doon pa lang notification ng cellphone. Doon pa lang, corrupt ka na dun eh. Pagising mo sa umaga, hindi ka luluhod eh, kundi titingnan mo kung ano yung sino kayo nag-like sa akin. Why not gawin mo kaya minsan na resolution sa buhay mo before cellphone, I will pray and I will read a chapter. Simple lang yung sinabi ko, pero hindi yung nagagawa ng marami. Katabi nga nila yung cellphone, yakap nila eh. Kahit ipagbawal yan na merong yung, ano tawag dito, sumasabog yan. Hindi yung totoo sumasabog, itinatabi pa nila yun. Natigas talaga ulo ng tao. Pero the Lord, simple illustration, minamahal tayo. He said His love for us. The reason, because of His pleasure and His goodwill, choosing us. Yun yung topic natin sa Ephesians chapter 1 na binasa sa ating brother. As I said, controversial doctrine ito sa mga Arminianists. Why I cannot choose God? Bakit wala ba akong kabutihan sa loob? Walang kabutihan sa loob. Basta paano kung pag-aaralan na walang kabutihan sa akin? Romans 3:23, for all have sinned. Yung sin na yun, uulitin ko, kabulukan yun, mabaho yun, rebelde yun, napaka-complex yun, napakalalim yun. Kasi minsan kala natin sa kasalanan yun, simple-simple lang. Pero hindi po. Our heart is an idol factory, sabi nga ni John Calvin. Araw-araw, we make idols in our heart. Idol natin cellphone, idol natin pupuntahan, idol natin yung kakainin, yung bibilhin, yung kasiyahang idudulot ng sanlibutan ito. Sabi nga ng Romans chapter 8, 29-30, those that He foreknew, He also predestined. Di ba? Para daw sila maging conformed to the image of His Son. Kaya kayo po na mga pinili ng Panginoon, gusto ng Panginoon na maging katulad niyo ang Panginoon Jesus. You are called, you are justified, and glorified. Romans 8, 29-30. Yun yung, those who are born you, He also predestined. Talaga ho may pinipili ang Diyos. Mga minamahal. Romans chapter 9, 11-13, this is the purpose of election. Diba? For us not to stand by our own works, but only to the calling of God. Ito yung purpose para makita nyo bakit may predestination. Para hindi tayo tumayo sa harapan ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, may nagagawa ako. May merito ako. May sakripisyo ako. Katulad ng Muslim, meron akong 5 pillars na ginagawa. Nagpa-fasting ako, nagpunta ako sa Mecca. Nananalangin ako 3 times a day. At ako po ay ipinagkakalob ang malaking bahagi ng aking tinatawag na ikapo. Ganyan sila. At pang-5 ay meron akong panunumpa na ginagawa dito kay Muhammad o kay Allah. Di katulad ng Romano Catholic, kung may 7 sakramento akong gagawin, nagkukumpisa lang. May kasal ako inihanda. Bla bla bla. Kabisado niyo ba yung mga ganun? Para daw, walang tumayo sa harapan ng Diyos at magmalaki na meron ako kahit konting ginawa. Kaya kailangan mo ng election and predestination para ma-glorify mo sa Diyos na ang bahagi mo lang sa Diyos na ibinigay ay ang iyong kasalanan. Meron ka namang binigay sa Diyos, mga minamahal. Anong kinontribute natin sa Diyos? Kasalanan. Pag nakikita niyo po ang cross ni ang ating Panginoon Kristo, isa lang ang contribution niya sa cross natin. Kasalanan. Kaya kailangan ng Diyos ng predestination may bibiliin. Ang clearest statement daw nito ay nasa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Pumili ang Diyos upang maligtas sa pamagitan ng banal na Espiritu para daw tayo makitaan ng pananampalataya at katotohanan. Diba? Sabi ni John MacArthur sa aking research sa kanya, pag ginagamit daw niya ang mga apostol, pag gumagamit sila ng mga salita at
ina-address nila yung mga tao ay lagi sinasabi ng mga apostol na the God chosen one, the chosen people. Katulad ng binanggit sa 1 Thessalonians 1:4, ang pagpili ng Diyos. Diba? Pagpili. Nalalaman ko kayo'y pinili. 1 Peter chapter 1 verse 1, ang paghihirang sa mga mananampalataya. Titus 1:1, hinirang ako ng Diyos para sa katotohanan. Colossians 3:12, pinili niya ako para sa Kanya. Hinirang. People, are you listening? Napakaganda na sa muling araw sa Matthew 24 verse 22, ang paghihirap daw ng mga tao ay ika-cut short ng Diyos. Anong dahilan? Tingnan nyo nga. Matthew 24:22, bakit ika-cut short ng Diyos ang paghihirap ng maraming tao? Dahil ano? Pakibasa nga ako ng malakas kung sino na makakita dyan. Mga minamahal, may mga Bible ba kayo? Matthew 24:22. Ano sabi po? Ate Ray, pakibasa nga ng malakas. Katunayan, kung hindi paitigin ng Diyos ang panahon na wala taong maliligtas. Ngunit kayang alam sa mga hinirang ng Diyos, paitigin ang panahon. Uy, may dala kayong blessing sa mundong ito. Iikli ang napakahirap na panahon at napakahaba ng pagdurusa dahil sa mga hinirang. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka pala. Sabi mo sa kanya, iiksi ang paghihirap ko. Totoo. Bakit kaya? Logically, theologically, spiritually speaking, because the elect people are the one praying. The elect people are the one interceding. The elect people are the one pleading to God. Lord, wag po muna, wag po, wag po. The elect people are the one praying hard to our country. Gulo-gulo ng bansa natin. Ang yaman ng ating mga Congress, kala mo sila pag tumatayo ay honorable. Pero ang tax ninyo, kitang-kita na hindi nalutas ang mga baha. Konting ulan, ang mga estudyante ay naglalakad sa baha. Lumalangoy sa leptospirosis. Nahihiya pa kaya sila? Nagkakaroon pa kaya sila ng tinatawag na takot, conviction? Marami nang nananalangin sa kanila ng imprecatory prayer sa kanilang mga angkan. Ibig sabihin, panalangin ng pagsumpa sa lahat ng magnanakaw sa ating bayan. Pero dahil sa mga pinili, baka naman tugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya huwag yung susuko. Amen ba ba doon? Amen. Magkaroon kayo ng boses. Pero huwag yung sasama doon sa makibaka. Huwag na gano'n. Yung boses na biblical. Gamitin yung mga Facebook ninyo na may kasamang ang Diyos ay naghihintay para sa kanilang kapatawaran. Humingi sila ng tawad sa Diyos. Sa pag-uwi ng Panginoon balang araw sa Matthew 24:31, makibasa nga ninyo ang malakas. Susunod, sino pa yung basahin? Basahin mga malakas. Matthew 24:31. Susunod, maglalagay na ako ng mga mic dyan. Hiningin mo si Christian may mic para may lalapit. Ganun gagawin ko sa mga Sunday. Basahin ko po sa NAS. Sige. Matthew 24:31. And he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other. Inihintay ko pagdating ng Panginoon, ang una niyang gagawin, yung lahat ng predestined na matitira, elected, ay kanya i-gather. Napakayaman po ng nating mga elect people of God. Huwag niyong baliwalain ang inyong mga pananampalataya. Ang nakipag-isa kay Kristo, yung binasa sa atin kanina ni Roda rin, pinakikinggan ko kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. Ang dami. At isang alap po na blessing na igagather muna niya ang kanyang mga elect. At yan ay nasa Mark 13:27 din. Diba? Amen, people? Amen. Even in the church, He is the one choosing, not you. Merong ibanghilista, merong mangangaral, mga awit, diba? Kagapagturo, ano man ang gifts ninyo, hindi po akong namili niyan. Ang namili niyan ay ang Panginoon. Totoo po yan. Yan ang halimbawa ni Moses na nasa Numbers chapter 16, 5-7.
Pakibasa nga, sino nakakita? Para tayo nagbabible study. Atan, lakasan mo, Numbers. Tinuturo ka ng katabi mo, Numbers chapter 16, 5-7. Read it loudly. Numbers chapter 16, 5-7. Pakibasa. And he spoke to Korah and all his company, saying, Tomorrow morning the Lord will show who is his and who is holy, and will bring him near to himself. Even the one whom he will choose, he will bring near to himself. Do this, take censers for yourselves, Korah and all your company, and put fire in them, and lay incense upon them in the presence of the Lord tomorrow. Oh. And the man whom the Lord chooses shall be the one who is holy. You have gone far enough, you sons of Levi. Namimili ang Diyos. Kahit sa isang gathering. Ipapakita niya yun sa ating lahat. Amen po ba doon? Yung 12 ng alagad ng Diyos, pinili po ba yun o sinambahan lang ng Panginoon? Ba't dito nakita ng mga Arminianist? Bakit pag nagbabasa silang nakikita nila, ayaw naman na ng Diyos ang lahat niya mapahamak? Yung interpretation nila yung gano'n. Whosoever, kinukuha nila yun. Di ba? Hindi ba kayo nagagalak na kayo sinulat ng Diyos sa Aklat ng Buhay? Wala rin mga regalo na pinakamataas sa iyo na ilagay ng Diyos sa Aklat ng Buhay. Book of Life. Makamtan mo man yung daigdig na ikaw lang pinakagwapo, pinaka-successful, pinakamaganda. Nasa iyo na ang lahat, nakatulad ng mga anak ng kontraktor. Eh, wala kayong Kristo, still you will lose in the end. But people, pinili ng Panginoon na ito. Pastor, laniman mo pa ng konti. Katulad ng Israel, pinili ng Diyos as a nation. Deuteronomy, dito na yung last basa natin. Basahin mo nga ito, Jess. Deuteronomy 7, 6-7. Deuteronomy chapter 7, 6-7. Lakasan nyo lang. Deuteronomy 7, 6-7. Lakasan mo. Dito ako mag-i-end na mga pabasa-basa. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set his love on you and chose you. For you were the fewest of all peoples. Ito niyo. Walang qualification. Hindi sila yung nagniningning sa mga bayan-bayan. Pero by the pleasure of God and His good will, pinili niya ang bansang Israel. Yung pumikit ka ang mata mo lang ngayon, uwi ka sa bahay mo, at sasabihin mo, bilyon ng tao ngayon. Ilan bilyon na ba ang tao sa mundo ngayon? Sa inyo nag-aaral, 7 billion ba? 8 billion na. Ha? Eh, pinili ka ng Panginoon. Hindi ka mo magpapasalamat sa Diyos. Uuwi ka ba nagmamaktol, nagwo-worry, nagpapanik? Ang daming application nito eh. Uuwi ka bang may galit sa daigdig? Eh, pinili ka nga ng Diyos. Eh siguro kaya ganun ka dahil hindi ka pinili ng Diyos. Babalik ko. Kaya nagwawala ka sa labas ng iyong pag-aalala sa buhay. Takot na takot ka at ninenervyos ka. Hindi ka siguro pinili ng Diyos. Papanik ka sa konting problema sa bahay. Hindi ka siguro pinili ng Diyos. Buti pa mga ibon alam nilang sila pinapakain ng kanilang ama. Samantalang ikaw na anak ng Diyos, mas marami pang takot sa buhay mo at pag-aalala. Kasi hindi ka nga pinili ng Diyos. Pastor, bakit ka ganyan magsalita? Sabi nga ni John MacArthur, nawawala ho ba yung kaligtasan? Sabi ni John MacArthur, oo, nawawala kung yan ang paniniwala mo. Kasi hindi ka pinili ng Diyos. Pero para sa akin, hindi nawawala ang kaligtasan ko. Sabi ni John MacArthur, kasi ang gumawa nito ang Diyos ko. He assured me. Yun yung Armenian at Calvinist. Kaya kung ikaw nininiblos na tatakot, laging maliit ang tingin mo sa magagawa ng Diyos sa buhay mo at banal na spirito para maging powerful sa'yo, hindi ka nga pinili ng Diyos. Kasi sabi nga, binigyan tayo ng spirito ng katapangan,
Even though we walk to the valley of shadow of death, binigyan tayo ng Diyos ng presensya niya. Lumalakad ka sa kadiliman, sabi ng Psalm 23 verse 1, He is your shepherd. Baka bumibitaw-bitaw ka sa Diyos kasi talaga, yun ang pananaw mo, hindi ka naman pinili talaga ng Diyos eh. Kung alam mong pinili ka ng Diyos, buong buo, ilalagay mo sa puso mo, I am a child of God. Even though I walk to the valley of shadow of death, at masasabi mo, no one can separate me from the love of God. Ganon katibay ang paghahari ng Espiritu Santo sa loob. Hindi ko masisisi, baka hindi ka nga pinili ng Diyos. Eh, pag pinili ka ng Diyos, ganon ang iyong disposition in life. Ganon ang mga anak ng Diyos. He will strengthen you. God is my strength. Magaling pala kumanta ng Tagalog si Elder Bong nyo kanina. Pinopronounce yung Tagalog. Request niya susunod kung Tagalog naman siya. Malapit na tayo matapos. Masaya ba kayo sa mensaheng ito? That you are blessed and chosen? That's the theme of Ephesians chapter 1. You are blessed and chosen. Kaya kahit umarap ka sa kamatayan sa oras na ito, pag anak ka ng Diyos, nothing to fear. Ganun. Kaya nung mga huling salita ko kay Diyos, takot ka bang matay ako? Huwag kang matakot. Masarap na naghihintay ang Diyos sa akin doon. Baka mamulan siya ng driver. Gwapong cook na minsan nagluluto nakahubad, macho-macho. Wala siya na. Huwag matakot. Kaya nga, sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, magpupuri ang mga pinili. Because they know God is the source of all, and they know may blessing sa mga pagpili. Ephesians 1:3. Ang sabi lang ng Ephesians chapter 3 verse 8, accept and understand the blessings of God. Pag naintindihan mo na ikaw ay blessed and chosen, you are welcome to worship the Lord. Paano? Ano ang laman ng worship? To recognize the omnipotence of God. If you recognize God in omnipotence, all-powerful and sovereign, dahil ikaw ay anak ng Diyos, yan ang pagpupuri ng mga pinili. Handiwork of God. Ephesians chapter 2, verse 10. Ang katotohanan ay nakukuha na ng mga pinili. Ito'y realidad na sa kanilang buhay. Sapagkat ang ibig sabihin, they are connected to Christ. Sabihin mo nga sa umagang ito, I am connected to Christ. Pagka-connected ka kay Christ, nasa iyo ng lahat. 2 linggo na kaming walang wifi. Ewan ko ba, ang sabi, sira daw yung wire, sira daw yung modem, pang-apat na agent, wala ko kayo sa system, hindi ko kayo tinanggap. Susunod kayo pang-5. Buti na lang may Panginoon ako sa puso, hindi ako niningyan Diyos. Kasi may Robinson, laki ng wifi ko. Pupunta ako doon ako nag-aaral. Doon ako nagre-record eh. Sabi ko, wag lang mawala ang connection ko kay Kristo. Totoo. Pag pinili ka ng Diyos, everything belongs to us. Nihintay ko yung mga araw na ito. Magkakasama tayo dito. Few stretch na aking mensahe sa mga pambuhat sa dating na linggo. Yung ating identity, yung ating calling, inihahanda na tayo ng Diyos sa ating mga patotoo. Yung patotoo natin, yung ginagaya. Hindi pwedeng pinili ka, pero hindi ka magpapatotoong pinili ka. Nasa Ephesians chapter. Pinili ka, pero magpapatotoo kang pinili ka. Kaya pag nakita ka sa opisina, na ang mukha mo ay simbakol ng mahaba ang mukha. Ay tuturo ka ang mukha mo eh. Ano niyo, kagalakan ko. Papakita niyo ngayon that you are shining. You are a bright light. Living that identity. Living that embracing of the assurance of being chosen. It provides freedom sa mga tao na namumuhay sa takot.
Because you are ambassadors of? You are ambassadors of? Yun na yun. Pastor, bakit mo sinasabi, how terrible is sin's corruption? Ito na. That's why we need this doctrine. Napaka-terrible ng kasalanan. Kailangan nating alimin na ako kaila'y pinili ng Diyos. At nakabaon sa hukay ng kasalanan ito isang araw, huhugutin ng Diyos ako sa kalagayan ito. At marami nga sa atin hinugot na ng Panginoon. Kung hindi ka pinili ng Diyos, mananatili ka sa hukay. Mananatili ka sa mabahong amoy. Mananatili kang patay. Mananatili kang walang patutuo. Kaya kung ikaw ay hinugot ng Panginoon sa kadiliman ito, display the attributes of God, the mercy of God, and the justice of God. You stretches eklektos. Yan ang pag-aaral natin sa Griego. Romans 8:3, eklektos. Diba? Who can bring a charge against God's elect? Sino? Magsalita kayo. Who can bring a charge against God's elect? Sagutin nyo. Sino makakapag-husga sa mga pinili ng Diyos? Sagot! No one. Even Satan, even the world, even the flesh. Malapit na. Amen ba? Malapit na. Ang God's choice ay talagang freedom ng ating God ito completely. Pinili ka niya. Walang human will ang makapag-i-intervene sa Diyos kailanman. Sa kasaysayan, simula umpisa hanggang wakas ng mundong ito, kailanman ay hindi ka makakatayo sa harapan ng Diyos para mag-represent ng sarili mo at ng kahit ibang tao. Nanaog ang kanyang anak at siya ang nag-intervene nito para mapabilang ka sa pinili ng Diyos. John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Eklestos means, because of that, I will become a responders to the gospel. Or in other words, ambassadors of grace. Amen? Amen. Tayo lahat ay tumayo, mga minamahal. At magsisimula tayo sa September lang ito, mga Bible study natin ito tungkol dito. At magkaroon tayo ng kaaliwan sa mensaheng